Hello guys, kamusta kayo? So, takas muna tayo ngayon 'no, natutulog yung bata kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon na mag-video ulit. So, sana naging informative yung previous video ko. Kung sakaling may mga questions kayo, puwede naman kayong mag-comment do'n and ta-try kong masagot. And ngayon yung video ko gusto ko lang sana i-share na, yung current job ko is nasa infusion, outpatient infusion ako. So, hindi na bye-bye na tayo sa bedside 'no. Dun na tayo sa mas magaan kasi hindi naman tayo bumabata, 'di ba? So, I'm turning 40 this year, masakit na yung mga buto-buto ko, likod ko, lalo na nag-aalaga rin ako ng bata. So, mas gusto ko yung mas magaan na. So, actually marami na akong na-explore na, um, mga, positions, bedside, outpatient, iba-iba. So, na-try ko na siya and para sa akin itong infusion yung kasi mas gusto ko yung ano, eh, yung, nakikipag-interact ako sa pasyente. Na-try ko na rin kasi yung nasa back office, so hindi siya para sa akin. So, mas gusto ko yung may interaction pa rin sa pasyente. Hindi ko kailangan mag-worry kung anytime puwede siyang, alam mo yun, may mangyari, ma-DEDS or something. So, yung yung anxiety na nararamdaman ko before, like pre-shift anxiety, ngayon wala na. Siguro hindi kasi siya masyadong yung sabihin mo na, um, yung anxiety na yun parang andudun pa rin siya pero hindi na siya yung sa level na parang feeling mo parang alam mo yun, ayaw mo na pumasok, yung mga gano'n. So, um, itong infusion maganda siya, actually wala siyang chemo. Itong infusion na 'to is wala siyang chemo, more on hydration 'to, post-chemo. And then may mga iba pang ginagawa, like mga injections, mga therapeutic phlebotomy, mga ibang infusions, like yung mga bariatrics na mga pasyente, ganyan. So iba-iba siya, halo-halo siya. Pero maganda kasi pupunta lang yung pasyente mo dun, um, access mo lang yung port or mag-IV insertion ka tapos ibibigay mo na yung hydration nila, ganyan. Or pupunta yung pasyente dun para, idi-disconnect yung chemo nila tapos post-hydration, yung mga gano'n. Or mga, um injections na post-chemo, mga ganyan. So, yun yung mga usual na ginagawa namin dun, IVIG infusion. So, magaan siya, super gaan niya compared sa, of course, sa bedside, ibang-iba siya. Mas magaan siya compared dun sa infusion na may chemo. Kasi ito, walang chemo, eh, 'di ba? Nag-a-iron infusion din kami dito, blood transfusion, ayan. So, para sa'kin, actually ito yung parang field na puwede ako mag-retire. Ito talaga yun. Kaso nga dahil lilipat kami ng ibang state, God willing and I pray na sana makahanap rin ako ng ganitong klase ng job doon sa lilipatan namin kasi maganda talaga siya, magaan siya, um, mabibisi ka man kapag sabay-sabay dumating yung pasyente pero okey lang. Masanay kasi ako sa gano'n, eh. Yung nag-work ako before, 6 years sa outpatient. So, sanay ako sa mga gano'n, sa mga mabilisang turnover. So, mas magaan siya para sa'kin and hindi mo kailangang magbuhat ng pasyente, hindi mo kailangang maglinis ng puwet. Um, so, tapos meron kang siyempreng, kasama na nurse din just in case need mo ng question, ganyan. So, para sa'kin masaya yung work na 'to. Um, kung hindi lang talaga kami lilipat, naku, dito na talaga ako magre-retire. Actually, mahirap makapasok dito sa field na 'to, dito kung saang state kami.
Kasi, actually yung mga kasama ko mga magre-retire mga magre-retire na, ilang years na lang magre-retire na, mga matatanda na talaga. So, I mean, yung iba dun talagang parang pang-ano lang nila, pampalipas oras na lang nila kaya sila nagwo-work. Additional na lang sa income nila, mga gano'n. Yung iba talagang hinihintay na lang na mag-retire sila, yung retiring age nila. So, alam mo yun, gano'n yung mga kasama ko. Ako yung pinakabata, pinakabata sa kanila. And sabi nga nila is ang swerte ko nga daw na nakapasok ako do'n kasi, maraming gusto yung job na yun. So, part-time lang yung trabaho ko, 2 days a week lang ako pumapasok, 12-hour shift. Pero hindi namin nakukumpleto yung oras kasi, depende kung hanggang anong oras yung last patient, ganyan. Pero para sa akin okey na rin siya kasi siyempre experience pa rin yun, mga matututunan ka pa rin, nakakadagdag sa inyong, sa financial aspect sa family and, na-ano mo, napa-practice mo yung profession mo and para sa'kin very rewarding siya kasi alam mo yun, mga pasyente mo is mga onco patients pa rin, andun ka pa rin para alam mo yun, damayan sila and ano, sagutin yung mga tanong na naguguluhan sila kasi minsan siyempre overwhelming na sa kanila lahat 'no. Ayun, masaya ako sa role ko ngayon as infusion nurse. Um, hindi ko in-expect na, mapupunta ako sa ganitong field and nagpapasalamat ako sa Diyos kasi pinag-pray ko siya na sana makahanap ako ng work na part-time na na magaan, alam mo 'yun? Kaya, um, para akong ma-heartbroken na alis ako sa posisyon na 'to kasi lilipat kami, ayun. Pero, si Lord na bahala. Alam ko na, um, siya ang magbibigay sa'kin ng ganito ring work kung saan kami lilipat, ayun. So guys, kung sakaling naghahanap kayo or nag-iisip kayo ano bang puwede niyong gawin after bedside, ayaw niyo na mag-bedside kasi burnout na kayo. Alam mo yun, hindi na tayo bumabata, masakit na yung mga ating mga kasukasuhan. Puwede niyo 'tong gawing, isang option. Marami, actually maraming field ng nursing na puwede niyong, um, puwede niyong i-explore. Pero ito yung isa sa pinaka para sa'kin okey. Kasi nahahasa pa rin yung skills mo sa alam mo yun, IV insertion, sa pag-access ng port, ganyan, blood transfusion. Alam mo yun, yung mga bagay na na, ah, yung nagagawa mo rin sa bedside pero dito nagagawa mo pa rin siya, alam mo yun? Hindi ka yung naano ko kasi na-try ko kasi yung sa back office yung parang feeling ko, hindi siya para sa'kin kasi yung skills, ayoko mawala yung skills, alam mo yun? So ayun lang guys, na-share ko lang siya, masaya yung experience, as infusion nurse and, ayun. Ito na siguro yung job na, um, para sa'kin hanggang mag-retire ako ito yung pipiliin kong trabaho kasi na-e-enjoy ko siya, ayun. God bless everyone. Ingat. See you sa next video natin. Bye.